Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Okay, pwede ba natin palakpakan si Lord sa umaga po na ito? Salamat po sa Panginoon. Narinig po ba ako? Okay. Pwede ba natin batiin yung katabi natin ng magandang umaga? Okay, good morning po. Yung mga nasa likod din natin, batiin natin sila. Good morning. Bitihan natin. Salamat sa Lord dahil nandito po tayo. And are we excited to hear the Word of God this morning? Amen. Yan. Nawa po ay bless tayo ng Panginoon sa magitan ng Kanyang salita, sa magitan ng Kanyang banal na Espiritu po. And tayo po ay magpapatuloy dito sa ating pag-aaral sa Book of Hebrews. Yung ating series po is Jesus is better, greater, and superior. Okay, nasa chapter 4 and 5 po tayo. Ngayon po, discuss natin yung last part ng chapter 4, tapos chapter 5, tapos some of chapter 7. Kaya parang tatlong chapter po yung ma-discuss po natin, madadaanan natin this morning. And nasabi po natin last time na si Jesus po ay higit sa mga anghel, sa prophets, kay Moses, kay Joshua, and today din po, si Jesus is greater than Aaron, sa high priest, no? Bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi we highlight po na si Jesus po ay nakakahigit po sa lahat. And as we approach nga po yung mahal na araw, magandang din po ito, magandang topic din po ito na ating pong dadaanan yung kahalagahan po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? This morning, yung title ng ating pag-aaralan is Jesus is our great high priest. No? Jesus is our great high priest. Okay. Sa Bible po, merong dalawang role of the high priest. No? Two roles of the high priest. Major role po. To represent God to man and to present man to God. Yun po yung role ng high priest. Para maintindihan natin, yung role ng high priest po, yung mga Israelita po ay nag-exit po sila sa Egypt to enter Promised Land. And bago po sila mag-enter ng Promised Land, makita natin sa Book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ay si Lord po ay nagbigay ng mga tuntunin po, especially how they approach God. Paano sila lalapit sa ating Panginoong Diyos, no? Kay Yahweh, paano sila lalapit. And during the part of Exodus po, maybe chapter 37 ata, ang Diyos po ay nag-utos na magtayo ng isang tent of meeting na kung saan doon katatagpuin ng Diyos ang mga tao. And si Lord, dahil siya po ay banal, siya po ay mataas, God ordained a high priest. High priest, punong sacerdote, punong pare. And alam po ba natin kung sino ang unang high priest ng Israel? Kapatid ni Moses. Okay, si Aaron. Okay? And then, to understand po yung pinaka-background po ng pag-aaral natin ngayon, si Jesus, yung great high priest natin, tingnan natin yung tabernacle. Are you familiar with the tabernacle? Tabernacle is a place of worship, tent of meeting. Ito yung pinagawa ng Diyos. By the way, yung tabernacle is a temporary place of meeting. Kumbaga, pag-aalis na sila, pinapalis sila ng Diyos, iligpitan nila ito, tapos natayo nila ulit. Okay? And dito din po kinuha kung ano po yung magiging disenyo ng temple ng Israel. Now, sa tabernacle po, ay meron pong tatlong part po ang tabernacle. Ito po, yung first part is yung outer court. Yung outer court po. Makita po natin dyan yung altar of burnt offering. Dyan po sinusunog yung mga hayop. Tapos bronze laver na sila naglilinis. And pagkapasok nyo po, by the way po, yung tabernacle ay meron pong isang door lang. Ang tabernacle, one door. It represents there is one door to heaven, si Jesus.
Kasi po, lahat ng tabernacle, lahat ng part ng tabernacle ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Bibigyan ko kayo ng example. Pagpasok niyo po sa tabernacle, merong outer court and merong pong holy place and most holy place. Banal na lugar at kabanal-banalan. Dito sa holy place po, dyan po pwedeng pumasok yung mga Israelites para mag-offer sila ng offerings. Pero dito sa holy place, ang mga kapasok lang po ay yung mga Levites and priests sa holy place. Sa holy place, makikita po natin yung golden lampstand, yung ilawan, which is sa loob ng tabernacle, sobrang dilim po dyan. Kung hindi nakasindi yung lampstand, sobrang dilim. It represents Jesus. Si Jesus yung ating ilaw ng ating buhay. And then sa holy place, merong table of showbread. Yung sa tinapay, it represents Jesus again. Jesus is the bread of life, no? And altar of incense, yung insenso. Ibig sabihin, yung sinusunog na insenso, dito po yan. It represents again yung perfect sacrifice of Jesus na masami yung halimuyak na tatanggapin ng ating Diyos, which is the blood of our Lord Jesus Christ. Dito kasi sinusunog yung blood. And most holy place. Sa most holy place, nandito po yung Ark of the Covenant. Which is, sa most holy place po, ang tanging makakapasok lang po sa most holy place is the high priest. Pinakapunong pare. Nag-iisa lang. Meron silang tinatawag na Day of Atonement na kung saan nag-offer yung high priest para sa kasalanan niya, para sa kasalanan ng buong bayan ng Israel. Ganun po ang katungkulan ng high priest. And sa most holy place, nandito po yung Ark of the Covenant. Ito po represents the presence of God. Ibig sabihin, that time, walang ibang makakapasok papunta sa presensya ng Diyos, kundi yung tinalaga na high priest. Okay? Tinalaga na high priest. And Ark of the Covenant, nandyan yung tablets. Sa loob ng Ark of the Covenant, nandyan yung tablets. Hindi ko alam kung anong tablets po or anong gamot yun. Joke lang. Tablets po, yung sinulatan ng Ten Commandments, nandyan. Tapos nandyan yung mana, yung sa jar, yung mana, and then nandyan din po sa Ark of the Covenant, sa loob niyan, ay nandyan din po yung, yung staff ni Moses. Diyan nilagay. Okay? At kung makikita niyo mo yung design ng Ark of the Covenant, may pakpak, tapos may wood, sa ibabaw, it represents si Jesus pa rin. No? Yung wood is the cross. Basta everything sa tabernacle, it point to Jesus. Now, ito po, alam natin, di ba? Yung sa temple, bago ka makapasok dito, bago makapasok yung high priest, dadaan siya dito sa curtain. At alam natin yung nangyari doon sa curtain, tama? Doon sa kortina, makapal na kortina. Nung namatay si Jesus sa cross, nahati po yan. At yung kortina po, hindi po yun kortina na manipis lang. Makapal na kortina, it takes 4 person para itulak yung kortina. Ibig sabihin, hindi siya madaling mapunit itong kortina na ito. Pero nung namatay si Jesus po, nahati yan. Paano nahati? Hindi mula sa baba, kundi mula sa taas. Nahati yan kasi because represent na si Jesus yung high priest natin, and wala na ibang high priest, at paano tayo makakalapit sa presensya ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Okay? Ganun po yung idea ng pagiging high priest. Now, tignan po natin. Naintindihan nyo ba yung tabernacle? Pero maganda yung Book of Hebrews Kasi, mag-aaral ka na ng New Testament, at the same time, babalikan mo yung Old Testament. Ayan. Tignan natin, why Jesus is greater high priest? Siya yung great high priest. Number 1, He is the Son of God who entered heaven. Yung human priest po, high priest, ang pinasok niya lang yung temple, yung holy place. Pero si Jesus po, ang pinasok niya is yung heaven. He is from heaven, bumaba siya, and then tayo po,
makapasok tayo to Jesus sa presensya ng Ama. Sabi dyan sa verse 14, "So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe." Why Jesus is great high priest? Kasi He is the Son of God and He entered heaven. Pangalawa is He is called by God. Kasi yung mga high priest before, si Aaron po, tinalaga ng Diyos, hindi basta-basang, ako gusto kong maging high priest. Hindi. Ang sabi ng Bible, no one can become a high priest simply because he wants us an honor. Kasi ang high priest parang sobrang lapit na sa Diyos di ba? Pero hindi basta-basang maging high priest. Kailangan siya po ay pinili ng Diyos. And then sabi ng Bible sa atin, he must be called by God for this work just as Aaron was. So, madaling salita, si Jesus po, He was called by God. In fact, alam natin na He is the Son of God. Number 3, bakit si Jesus yung high priest natin? He is our high priest forever in order of Melchizedek. Now, sabi sa verse 6, basahin nga rin ng verse 6, Hebrews 5 verse 6, sabi dyan, "And in another passage, God said to him," sige po, basahin natin, 1, 2, 3, go. God said to him, "You are a priest forever in order of Melchizedek." Now, I underline po, highlight po yung word na priest forever at saka si Melchizedek. Tignan natin yung mamaya si Melchizedek. Dito muna tayo sa priest forever. Ibig sabihin ng priest forever po, na wala na pong high priest na may tatalaga. By the way, today, there's no temple today in Jerusalem. Wala nang animal sacrifices today. Pero sabi diyan, si Jesus daw po yung priest forever. Siya daw po ang namamagitan sa atin ngayon at magpa-walang hanggan. Kay Jesus lang tayo makakalapit at through Jesus lang tayo makakalapit sa Diyos. That's why po, kaya po, in due respect sa ating mga Catholic friends, no? There's no function of high priest or priest today. Hindi mo lang kailangan ng priest, hindi mo lang kailangan ng pastor, hindi mo lang kailangan ng minister para makalapit sa Diyos. Because si Jesus yung ating tagapamagitan sa Diyos Ama. Amen po ba? That's why it's very important na meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Meron tayong connection sa ating Panginoon. Hindi na po kailangan ng priest today. Hindi na po kailangan ng high priest today. Kasi si Jesus na po yung priest and forever. Sa mga susunod na chapter, sinabi ng Bible sa atin na yung offering ni Jesus as our high priest, once and for all na po yun. Isang beses lang at yung effect nun, pang walang hanggan na. Okay? That's why we can have the assurance na tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Now, tingnan natin to. Tingnan muna natin, explain muna natin yung Bible bago tayo pumunta doon sa ating application sa buhay natin. Tingnan muna natin. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Now, tanong ko sa inyo po. Saan niyo mababasa si Melchizedek sa Bible? Genesis. Okay, sa Genesis. At saka, 3 beses lang binanggit yung pangalan ni Melchizedek sa Bible. Sa Genesis, I think isang beses. Sa Psalms 110, which is kinote din dito ng author, dito sa Book of Hebrews. Tapos dito po, sa Book of Hebrews. 7 times dito, I think 7-8 times. Sa Genesis, 1 time. Sa Psalms, 1 time only. Sino ba to si Melchizedek? Now, sabi ng Bible sa atin, sa Hebrews chapter 7, verse 1 to 3, this Melchizedek was king of the city of Salem and also a priest of God Most High. Sino daw po si Melchizedek? Parang parang mysterious kasi yung katauhan ni Melchizedek sa Bible Kasi lang siya, 10 times lang siya binanggit at dito pa sa New Testament, 7 times, no? Si Melchizedek daw po ay isang hari at priest. Sa Bible po, walang isang tao
na the same time, priest at saka king. Merong nagtangka na hari. Merong nagtangka. Kasi may kanya-kanyang office yan eh. 3 office yan. Prophets, king, and priest. May nagtangkang hari sa Bible na gusto niyang gampanan yung gampanin ng pare. Sino yun? Si King Hosea. Di ba si King Hosea, hari siya, tapos deny niya na mag-offer, na gawin yung bagay na ginagawa ng pare. Pero anong nangyari sa kanya? Sabi ng Bible sa atin, nagkasakit si King Hosea. Pero si Melchizedek po, he was king daw po, and he was a priest. And then, kapanahunan siya ni Abraham. Ibig sabihin, nag-exist siya during the time of Abraham. Kaya nga po, very mysterious to kasi maraming mga scholar din, sasabi nila, ay si Melchizedek, ano to, isa to sa mga anak ni Noah. Kasi yung mga anak ni Noah, contemporary ni Abraham. Very mysterious po. Mayroon 3 parang speculation dito kung sino si Melchizedek. Pero, malinaw po, sabi ng Bible kung sino si Melchizedek. Sabi diyan, when Abraham was returning home after winning a great battle against the kings, Melchizedek met him and blessed him. Nakausap daw po ni Abraham itong si Melchizedek. Bakit po mahalaga ito? Kasi sa mga Hudyo questionable na si Jesus ay priest. Bakit po? Kasi ang priest po, dapat nanggaling siya sa lahi ni Levites. Pero saan nanggaling si Jesus? Lahi ni Judah. Kaya imposible na maging great high priest natin si Jesus kasi nanggaling yan sa lahi ni Judah. Pero the author trace na hindi lang ang pagiging high priest niya, hindi sa lineage ni Levi, kundi sa lineage ni Melchizedek. And then sabi sa verse 2, then Abraham took a tenth. Tithes daw po. Kaya yung tithes po, bago mag-law, bago mag-Moses time Mosaic law, pinapractice na po yan. Kaya hindi talaga yan parang utos ni Moses yan, kundi pinapractice yan. By the way, hindi na natin topic yan, no? Nasingit lang natin. Then Abraham took a tenth of all he had captured in the battle and gave it to Melchizedek. The name Melchizedek means King of Justice, and the King of Salem means King of Peace. Hari daw siya ng katalungan at hari siya ng kapayapaan. Now, tanong ko sa inyo, sino yung may title na King of Righteousness and King of Peace? Sino? Si Jesus. Sino si Melchizedek? And then sabi dyan, and the King of Salem means King of Peace. So verse 3, there is no record of his father, of mother, or any of his ancestors. Wala daw pong record. Ang mga Hudyo, nagre-record talaga sila kung sino talaga yung tatay nila, nanay nila eh. Pero wala daw po siyang record. And then sabi dyan, no beginning or end to his life. Walang simula at walang katapusan. Now, sino yung walang beginning at walang katapusan sa Bible? Si Jesus. Paano nangyari yun? No? Ibig sabihin, sino si Melchizedek? Ha? Sino si Melchizedek? Si Jesus. Okay, and then sabi dyan, he remains a priest forever, resembling the Son of God. Now, sa theology, meron po tinatawag na theophany, no? Theophany. Ibig sabihin ng theophany po, yung pagpapakita ni Jesus, yung pre-incarnate Jesus sa Old Testament. Okay? Ibig sabihin, kung babasahin natin itong mga verses na ito, tumutukoy na si Melchizedek ay si Jesus, yung pre-incarnation ni Jesus sa Old Testament. Kaya acceptable na si Jesus po yung ating high priest. Okay? Amen ba? Amen po ba? Amen. Kaya yung arguments na ay si Jesus hindi naman galing sa lahi ni Levi, ay sinobrahan niya pa kasi si Jesus nanggaling siya sa lahi ni Melchizedek or sa lineage ni Melchizedek.
Si Jesus, yung ating high priest. Our great high priest. Naintindihan niyo po? Ha? Naintindihan niyo po ba? Now, eto po hinintay natin. Ano naman dito sa buhay natin, mga kapatid? Ano pa natin ito ma-apply? Dahil si Jesus, our great high priest. Sabi ng Bible sa atin, since Jesus is our great high priest, sabi sa verse 14, let us hold firmly to what we believe. Verse 14, so then, since Jesus, we have a great high priest, who entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. Panghawakan daw po natin yung ating pananampalataya. Let us hold firmly to what we confess. What you confess today, si Jesus is our Lord, si Jesus is our high priest. Panghawakan daw po natin yon sa buhay daw po natin. Ibig sabihin, kahit may mga pagsubok, mga challenges sa buhay, huwag tayong mag-give up sa buhay. Kasi meron tayong great high priest na nauna na doon sa kalangitan. Kaya nga po, alam niyo po, kumbaga, mathematically equation sa buhay natin, yung ating buhay, nandito tayo sa lupa, sinusundan natin si Jesus. At si Jesus, namuhay siya dito sa lupa, and then, ngayon, nandun na siya sa langit, sa trono niya. And we have this high priest na nandun na sa langit. Susundan na lang natin siya. Kumbaga, ang equation ng buhay, pag sundan mo si Jesus, tiyak na makakatapos ka sa buhay. Ang kailangan mo lang gawin is hawakan mo yung pananampalataya mo. Never give up your confession of faith. Tama ba? Never give up. Whatever your circumstances, whatever challenges in life, let us hold on firmly to what we believe. Yun po yung ina-emphasize ng book na ito. Whatever yung mga discouragement, disappointment sa buhay, tumingin ka lang kay Jesus, kay Jesus lang, at panghawakan mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoon Kristo. Amen ba? And sabi dyan, sa chapter 10, ito yung mga encouragement sa chapter 10, at dahil tayo ay may isang kataas-taasang pari sa bahay ng Diyos, our great high priest, matatag nating panghawakan ang pag-asa ng ating pinapahayag. Yamang siya ang nangako ay tapat. Amen ba? Paano malalaman na si Jesus ay tapat sa kanyang pangako? Unang-una po, hindi lang siya nagsabi na ililigtas niya tayo, kundi talagang pinagtagumpayan niya yung buhay na ito para ipakita sa atin na totoo yung kanyang mga pangako sa ating buhay. No? Ganon ka-reliable si Jesus sa ating buhay. Hindi lang basta-basta na, sige, magpatuloy ka, sige, huwag kang mag-give up. Hindi lang ganon, kundi sa Kanya mismo. Pinakita niya. Hebrews chapter 12, verse 2, diba? Sabi doon, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who endures the cross with joy. Ibig sabihin, si Jesus mismo, nilakaran niya yung buhay na ito, pinagtagumpayan niya mismo ang buhay na ito bilang ating great high priest, tagapamagitan dito sa lupa. Amen ba? Sino dito ang merong mga pagsubok pinagdadaanan sa buhay? Panghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon. Whatever is that, alam niyo po, sa book of Hebrews, they are severely persecuted. Severely persecuted. Matindi yung kanilang persecution talaga. Sa verse 32, sabi diyan, alalahanin ninyo ang nagdaang mga araw, matapos kayong maliwanagan. Matibay kayong nanindigan sa gitna ng mga pagtitiis at pagkikipaglaban. O sino dito? Nakaranas ng pagsubok in the past? Wala? Tatlo lang, no? Palad naman ang iba, no? Di ba meron tayong nakaranas ng pagsubok in the past? Pero napagtagumpayan mo, tama? Praise God. Alalahanin daw natin yon. So verse 33, sabi niya dito, kung titignan natin yung parang situation nila dito, grabe yung situation nila dito. May mga panahong hayagan kayong inaalipusta at inuusig. Talagang publicly na inuusig sila. At may mga panahon ding naging kasama kayo ng mga taong pinaranas ng gayon. There was a time when the Jewish people po, sobra yung kanilang persecution. They cannot display
They cannot display, they cannot act publicly yung faith nila. Kaya nga po ako, every time sa worship, every time papunta ko ng worship, hindi ko man sinasabi, minsan sinasabi ko, pero sabi ko, Lord, salamat sa ganitong kalayaan ng pagsamba. Kasi may mga tao talaga na sa North Korea, sa China, they are Christian, they are worshiping to the Lord, na nagli-lip sync sila. Alam mo lip sync? Kumahanta na worship sila nung walang boses. No? Walang boses. Why? Because they cannot publicly profess their faith. Kasi pag narinig sila, magulat, papikit sila, pag gulat nila, nasa langit na sila. Kasi binubomba sila, talagang, sila, pinapatay sila. Kaya, we should not, parang take for granted yung ating pagsamba dito, kalayaan ng pagsamba. You know why? Kasi hindi lahat ng tao nakakaranas ng freedom to express their worship to the Lord. At ganun po yung naranasan nila. Siguro that time na kung natin sa contemporary natin na situation, bawal kang maglagay ng ng printed na Jesus dito, bawal kang magsabi ng Jesus. Kaya nga dati ang ginagawa nila yung alam niyo yung ictus, yung parang fish na fish na nalagay sa sa likod ng sasakyan, yung parang fish, di ba? Kasi gano'n lang nila, parang sign nila, gaganon sila yung isa, kalahati ng fish. Tapos, siyempre, yung mga hindi Christian, hindi nila alam yun. Pero pag Christians ka, dudugtungan nila yun. Ibig sabihin, okay, Christian to, kapatiran to. Ibig sabihin, gano'n. Kasi, baka mahuli sila. Gano'n katindi yung persecution nila. Gano'n katindi yung pinagdadaanan ko nila. And then sabi ng Bible sa atin, may mga panahong hayagan kayong inaalipusta at inuusig at may mga panahon ding naging kasama kayo sa mga taong pinaranas ng gayon. No? Talagang inihila sila para iusigin. Sapagkat kinahabagan ninyo ang mga bilanggo at tinanggap ninyo ang buong galak ang pagkamkam ng iyong mga ari-arian. Grabe, no? Meron kang ari-arian, tapos aagawin sa'yo. Tapos, papatayin ka pa, uusigin ka pa. Ganon katindi yung kanilang pinagdadaanan. By the way, i-compare natin yung pinagdadaanan natin ngayon. Di ba? Minsan parang gumuguho ng mundo natin, diba? Walang wifi. Di ba? Ang init, di ba? Minsan gano'n na, di ba? Pero grabe po. Hindi naman natin minimize yung mga ganung bagay, no? Siyempre, kailangan natin ng wifi or ano man. Pero kung compare natin yung paghihirap nila dati, sobra yung paghihirap nila dati. At ang encouragement sa kanila is maging matatag ka. Let us hold firmly to the faith we believe. Amen? Palibhas ay alam ninyo na mayroon kayong kayamanang higit na mabuti at magpakailanman. And sabi sa verse 35 yan, 35. Kaya't huwag ninyong sayangin ang inyong pagtitiwala sa Diyos sapagkat nagdudulot ito ng dakilang gantimpala. Sapagkat kailangan ninyong magpakatatag upang pagkatapos ninyong gampanan ang kalooban ng Diyos ay tatanggapin ninyo ang kanyang pinangako. Now, there is a promise to those who endure. Magpakatatag sa pananampalataya. Amen ba? Mayroong gantimpala. At yung gantimpala na ito ay makakamtan natin when we face God. Kaya pagdating natin sa langit, there will be a rewarding to those who endure their faith. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, encourage mo ang katabi mo, kapatid, magpakatatag tayo. Don't give up. Sabi mo, don't give up. Magpatuloy tayo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Pangalawa po, since Jesus is our great high priest, let us come. Let us come boldly to the throne of our gracious God. Verse 16, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Now, dalawang bagay bakit tayo lalapit sa Diyos.
Sabi kasi dyan sa verse 16, kanina, let us hold firmly. So verse 16, let us come boldly. Merong confident, lumapit tayo sa Diyos. Bakit tayo nalapit sa Diyos, mga kapatid? Number one reason, bakit tayo nalapit sa Diyos? Sa verse 15, sabi dyan, this high priest of ours understands our weaknesses. For he faced all the same testing we do, yet he did not sin. Ang sabi ng Bible sa atin, itong high priest doon na ito, si Jesus, understand our weaknesses. Sino dito ang merong mga kahinaan? Lahat tayo merong kahinaan, right? Sabi ng Bible, naintindihan daw ng Diyos, ni Jesus, yung ating mga kahinaan. Why? Because He faced all the same testing we do. Naranasan niya rin yung ating mga naranasan. And sabi ng Bible sa atin is, He understands. Ang ganda yung word na understand. Sa ibang translation po is sympathize. Naintindihan daw po tayo ni Jesus. Ganito yan, mga kapatid. Naintindihan ba tayo ng Diyos? Of course. Kasi, paano tayo naintindi na Lord? Of course po, God understand us. Because God created us. But, yung level ng pag-intindi sa atin ng Diyos, yung level is yung si God o si Jesus bilang isang God, bumaba siya sa ating kalagayan. Alam ng Diyos, naintindihan niya tayo kasi siya nagligtas sa atin eh. Alam niya kung sino tayo. But yung level para maramdaman natin na naintindihan talaga tayo ng Diyos, bumaba ang Diyos sa ating mga paa. Kaya, for example, politician, lumaki sa yaman, lumaki sa mayaman, no? Sasabihin niya sa mga mahirap, huwag kayong mag-alala mga kapatid, naiintindihan ko kayo, di ba? Pero, he never experienced to be down. Di niya na-experience yun, di ba? Hindi niya talaga tayo naiintindihan. Yung tao na yun, for example, politician Pero, si Jesus, sabi ng Bible, naintindihan tayo ni Jesus. You know why? Siya si God, alam niya, He created us, tapos bumaba siya sa ating mga paa. Naintindihan ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Naging tao siya. No? Naging tao si Jesus para maintindihan niya kung ano yung nilalakaran mo ngayon, mga kapatid. And sabi ng Bible, Hebrews 7 verse 25, He is our great intercessor. Kaya nga, parang ini-imagine ko, no, pag nagpipray si Jesus sa atin, at alam niya kung paano natin pinagdadaanan yung buhay na ito. Kasi sabi dyan, tinukso daw siya sa lahat ng kaparaanan. Alam niyo, sino ditong parang, di ba, nakaranas ka ng iba't ibang tukso, iba't ibang pagsubok sa buhay. That's why I appreciate si Jesus. Kasi hanggang ngayon daw po, siya daw po yung intercessor natin. Nagpipray sa atin. Naiintindihan niya tayo. Kaya pag nagpipray siguro si Jesus, no? Lord, si brother, Lord. Kunwari lang po si sister. Lord, si Sister Goldie. Naintindihan ko, Lord. Yung ama, maybe sabi ni Jesus, no? Ama, nakita niyo ba yung pinagdadaanan ni Sister Goldie? May pinagdaanan ko rin yan. Kaya, Lord, tulungan niyo po siya. Lord, kabayan niyo po siya. Maybe ganun mag-pray si Jesus. No? Why? Because yung naranasan ni Sister Goldie, naranasan natin, naranasan din ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, naintindihan tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen ba? Kaya, let us come boldly to the throne of grace of Jesus. Mga kapatid, naranasan mo bang magutom? Naranasan din ni Jesus yan. Naranasan mo bang mauhaw? Naranasan din ni Jesus yan. Naranasan mo bang ma-reject? Naranasan din ni Jesus yan. Naranasan mo bang mapahiya? Naranasan ni Jesus yan. Naranasan mo bang maiwan? Naranasan din ni Jesus yan. Naranasan mo bang ma-misunderstood? Naranasan din ni Jesus yan. Naranasan din ni Jesus lahat ng bagay na ito.
Kaya lapit tayo sa Kanya, naintindihan tayo ng ating Panginoong Kristo. How precious is our Savior who understand our weaknesses. Si God, hindi siya yung superhero na sobrang lakas, mighty na kapangyarihan, napakataas, pero hindi niya naiintindihan yung ating kalagayan. Hindi siya ganun superhero. Si Jesus is our perfect superhero. He can save us, no, from different situation, and He understands us. Binaba tayo ng Panginoon. Sabi ng Pilipos sa atin, sabi ng Pilipos, di ba, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging tao siya, namuhay siya katulad ng isang alipin para maintindihan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya let us come boldly to the throne of our gracious God. There will we receive His mercy and find grace to help us when we need it most. Bakit tayo lalapit kay Jesus? Number 1, because He understands us. Number 2, kasi sabi dyan, we will receive mercy. We will find grace to help us. Kaya, if you are tempted, mga kapatid, tinetem ka, tinutokso ka, lumapit ka kay Jesus. Pag lumapit ka kay Jesus, hindi throne of judgment ang sasalubong sa'yo, kundi throne of mercy, awa, throne of grace, habag ng Panginoon, at makakasumpong ka ng tulong sa ating Panginoon Kristo. Amen? Natitempt ka ba? Meron ka bang temptation today sa finances? Sasabihin ni Lord, hindi sasabihin ni Lord na, oh, ayan ka na naman. Ulitin mo na naman yan. Hindi sasabihin ni Lord yan. Sasabihin ni Lord, anak, naintindihan kita. Naranasan ko rin mawalan. In fact, nung nasa ministry ako, wala akong bahay. Di ba, sabi ng Bible sa gospel, anak, wala akong bahay, wala akong tinitiran. Naranasan ko maghirap. Pero, anak, kung natitempt ka dyan sa finances, halika, relax ka lang. May nakalaan para sa'yo. No? Wait to the Lord. Do your part. Tutulungan kita. Naintindihan ka ng Panginoon. Natitempt ka ba sa lust? Ilapit mo kay Lord. No? By the way, temptation is not a sin. Yung tukso, hindi siya kasalanan. Ang kasalanan is yung pag nagpadaig ka sa tukso. Okay? Natitempt ka ba sa lust? Ilapit mo kay Lord. He can help you. He can help you. No? Especially today, there's a lot of temptation sa lustful desire. But pag nilapit mo sa Panginoon yan, tutulungan ka ng Panginoon. God will never judge you because si God, ginudge na si Jesus para sa iyo. At ngayon, you can experience His grace. Tutulungan ka ng Panginoon. Natitempt ka bang magalit? Naintindihan ni Lord yan. Ang daming nag-asal kay Lord. Ang daming nagpagalit sa Kanya during His time. No? Pero, sabi sa ni Lord ngayon, kapatid, kaibigan, relax ka lang. Ang dami ding gumawa sa akin yan. Ang dami ding nag-asal sa akin. Pero, alalahanin mo kapatid, anong sinabi ko? Anong sabi ni Jesus? Father, forgive them. Hindi nila alam na ginagawa nila. Yung parang temptation natin pag nagalit tayo, dalang gusto natin gumante. At parang magtanim ng galit. Diba? Parang umuro ka na, di ba? Parang gano'n, di ba? Si Jesus, grabe. No? Kung si Jesus ngayon, nasa social media, ang dami niyang basher, ang dami niyang ano. Pero si Jesus, paano niya hinalap yung mga basher niya? Yung mga nag-alipos ka sa Kanya? Father, forgive them. Nasabi ni Jesus, nasa Diyos ang pag-igyante. Sooner or later. Can you imagine, si Pilato, sabi kay Jesus, hari ka ba talaga? Sabi ni Jesus, kung alam mo lang sinasabi mo. Can you imagine, the King of Kings, sinabihan ng gano'n, but si Jesus, relax lang. In fact, nung si Jesus pa inalipusta, ang sabi ng Bible sa atin, na pwede natin gayahin, no? Jesus was silent. Jesus was silent.
When Jesus was attacked by His enemies, He was silent. Kaya nga, when we are attacked by our enemies, kung meron man nang away sa atin, mas kamukha mo si Lord pag nananahimik ka. Mas kamukha mo si Jesus pag nananahimik ka. I mean, tahimik na hindi ka gagante, hindi ka gumagawa din ng mga bagay na makakasama. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pag silent mode ka, mas kamukha mo si Lord. But, I praise God kasi si Jesus, hindi sasabihin na, galit ka na naman. Hindi na gano'n. Hindi. Sasabihin ni Jesus, anak, alam mo, naintindihan kita. Sobrang hirap niya. Naranasan ko rin yun. Pero, mas kamukha mo ko pag hindi ka gumaganda. Amen. Palakpakan natin si Lord. And lastly po, alam niyo po, kung natitem kang huwag magpatuloy sa faith. I don't know, baka meron sa atin dito, no, natitem na huwag magpatuloy sa faith, na huwag yung parang huwag gawin yung kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, as human, si Jesus, naranasan niya rin yan. Yung bang meron kang temptation na huwag na lang gawin, huwag na lang to. Kasi si Jesus, no, in the Garden of Gethsemane, naramdaman niya rin yun. Sabi niya, Lord, pwede bang alisin mo na lang yung saro ng paghihirap na ito? Di ba? And I praise God because Jesus is our high priest. Naintindihan niya tayo. Pag tayo naramdaman natin, Lord, parang ayoko na magpatuloy. Parang, Lord, gusto ko lang give up itong mga, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga bagay na nagdidistract sa akin, Lord, parang ayoko lang, parang magpatuloy. Hindi ka papatungalin, ikaw, hindi ka gagawin ni Jesus. Nasabi siya ni Jesus, anak, tignan mo ako, naranasan ko rin yan. Grabe yung pag-iyak ko dyan. Sabi ni Luke, yung iyak daw ni Jesus, parang dugo na daw yung lumalabas sa kanyang mga mata. Ganun kahirap yung pinagdaanan ni Jesus. Pero, anong sabi ni Jesus? Nung na-tempt siya na huwag magpatuloy, huwag gawin ang kalooban ng Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Not my will, but let your will be done. Lord, nahirapan ako, but hindi itong nararamdaman ko yung masunod. Lord, nahirapan ako, pero hindi itong pagsubok ko ang makakapagpigil sa akin. Lord, talagang I almost give up, but let not my will, but let your will be done in my lives. Amen? Hindi ka nag-iisa. Basahin natin to as I end po. Our tendency is to feel that the more difficult life gets, the more alone we are. As we sink further into pain, we sink further into isolation. Ganun naman naramdaman natin, di ba? Pag sobrang hirap ng buhay, parang nalulunod tayo sa hirap at gusto natin, mag-isa na lang ako. But the Bible corrects us. Jesus is in you. Jesus, kasama mo si Jesus. And He bears our pain with us. We are never alone. You are never alone, kapatid. The sorrow that feels so unique to us was endured by Him in the past and is now shouldered by Him in the present. That is our high priest. Yung pinagdadaanan mo ngayon, no, napagtagumpay na ng Panginoon. At yung mga bagay na nagpapakabigat sa iyo ngayon, nasa paanan na ng nasa shoulder na ng ating Panginoon sa Kristo. Because si Jesus is our great high priest. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. And lastly po, since Jesus is our great high priest, let us not take for granted His gift of salvation. Huwag daw nating sayangin, huwag daw nating baliwalain yung kaligtasan na ino-offer sa atin ng Panginoon. Hebrews chapter 5 verse 7, while Jesus was here on earth, He offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue Him from the death. And God heard His prayer because of His deep reverence to the Lord. And so the verse po, sabi sa verse 8, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. Interesting lang, no? Kasi He learned obedience.
Bakit siya, sabi ng Bible na natutunan niyang sumunod, God nga siya. We should understand, nung si Jesus ay fully God, He is fully human also. 100% man din siya. Kaya yung pagsunod, nag-struggle din siya. Pero, sabi ng Bible, natutunan niyang sumunod. Sa madaling salita mga kapatid, hindi madali yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na pagsunod, na mamatay sa cross. Hindi madali po yun. That's why we should not take for granted. Huwag nating sasayangin. Huwag nating babalagain. In this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became the source of eternal salvation for those who obey Him. And God designated Him to be a high priest in the order of Melchizedek. Mga kapatid, kailangan nating seryosohin yung panawagan sa atin ng Panginoon. God is speaking you today. Kinakausap ka ba ni Lord? Diyan sabi sa inyo, Lord, anak, I did everything for you. Namatay ako para sa iyo. Huwag mong sayangin yung kamatayan ko. Accept His salvation today. No, tanggapin natin. And for those who accepted Jesus, Christian ka na. No? Pero ito po mga kapatid, ang challenge sa atin ng Panginoon. Kung Christian ka na today, at naintindihan mo itong mensahe na ito, huwag mo rin sayangin. Just give your full life to the Lord. Whatever God is telling you today, anak, maglingkod ka, anak, bigay mo yung buhay mo, anak, ibigay mo yung best mo para sa akin, just do it. Why? Because hindi madali yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Huwag natin sayangin. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, since Jesus is our high priest, great high priest, let us hold firmly to the faith we profess. Paghawakan natin maigi yung pananampalataya natin. Huwag natin give up. Since Jesus is our high priest, let us come boldly. Lapit tayo sa Panginoon. Huwag tayo mahiya sa Diyos. Naintindihan tayo ng ating Panginoon. Since Jesus is our high priest, let us not take for granted what He did on the cross. Give it all to God. Give it all to God. Give your best to the Lord habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Amen. Let us pray. Father God, we thank you for this message. Lord, tapusin niyo pa ang mensahe na ito